pag ang pinag-uusapan, success. Sabihin nyo nga po, success. Success! Wala pong madali pag pinag-uusapan, pagkita ng malaking pera at magbagong buhay. Kaya sinabing madali na mga uplines ninyo kasi sa lahat ng mga may hirap gawin sa mundong ito, AIM Global isa sa mga pinakamadali, pero hindi sinabing madali. Ibig sabihin, sa lahat ng mga may hirap, pinakamadali ang AIM Global. Pero bottom line, mahirap pa rin. So don't expect na yayaman kayo dahil marunong lang kayo mag-recruit at magbenta. Kasi kahit sino kayang gawin yun eh. Pero bakit 0.8% lang ang yumaman sa negosyo nito? Simple lang. Leadership. Dito tayo nagkakatalo. Kung wala kayong skill, kung yung skill na makikinig sa inyo yung mga downlines nyo, kung wala kayong skill na pag nagsalita kayo, re-respetuhin kayo, pagkakatiwalaan kayo ng mga downlines nyo, mahirap pong magpalaki ng network. Kasi hindi makikinig sa'yo eh. Hindi ka re-respetuhin, hindi ka gagalangin. Palaging ang daming sinasabi, behind your back. Diba? Bakit? Kasi ikaw mismo, hindi ka willing maging isang leader. Para maging isang leader ka, kailangan mong maranasan lahat ng mararanasan ng mga negative dito. Hindi ka pwede mong salita ng, dito yayaman ka, kailangan mo ma-reject, pero never ka naman na-reject. Tama po ba? So, ang ibig ko sabihin dito, the more na mas marami kang may hirap na na-experience, the more na mas malaki ang chance mong yumaman dito sa negosyo mo. Pero kung ikaw hindi ka pa nakakaranas na ma-reject ng mahigit 100 beses, kung hindi ka pa napagtawanan, kung hindi ka pa nagutom, kung hindi ka pa nag-1, 2, 3, alam niyo 1, 2, 3? Yung sa wala kang pamasahe, pero sa kang gusto mo matuto, pupunta ka kasi wala kang pamasahe, tapos tatakbo ka pagkabayaran na. Yes. Ako nasubukan ko po lahat ito. Alam niyo naman ang pinsan ko si John Aspirin eh, tama po ba? Alam niyo po ba yan? Yes. Pinsan ko, dati, para may idea kayo, si Mr. John Aspirin, nung nagsisimula, walang pambili ng package yun. Nakatira siya sa atin niya, sabi niya, paano kaya ako mag-join? Ang ginawa niya, nakita niya yung hilera na yung mga encyclopedia. Yung mga matatanda dito, alam ibig sabihin ng encyclopedia. Yes. Yung mga bata dito, hindi na. Pero isang hilera ng mga libro yun, kung saan pwede ka matuto. Alam mo ginawa niya, hindi niya pinaalam sa atin niya, binenta niya. Para lang makabili ng package. Next day, ayun, lumayas na po siya, pinalayas po siya, tinapon lahat ng mga gamit. Nag-network siya na walang tirahan, nakikitira, walang pera. Umabot sa point na habang nag-network siya, social siya, Jollibee, KFC, McDonald's ang pinakainan nun. Pipila yan, di ba? Ang orderin niya lang, rice. Tapos hihingin ng extra gravy. Yung gravy, yun na po yung ulam niya. So yun yung mga pinagdaanan na, pag nakita natin end result, wow, John Aspirin! The last time na nagpunta ako sa bahay niya, sa Cubao, yung isang malaking building doon. 4 kasi yung buildings niya. So 4 na buildings ito, commercial building, sa likod, residential. Yung isang building po doon, bahay niya na may elevator. So pumunta ako noon, sige, palapatan niya. Pumunta ako doon, kala ko yung mga kotse, pag-aari ng mga nagre-rent sa building. Tinanong ko sa kanya, nadagdagan ba kotse mo? Kasi may 20 na kotse po nakapark doon lahat po sa kanya. Can you imagine? Kung isang taong dati naninirahan lang sa bahay namin, ganun na ang buhay ngayon. Isa lang binili natin. Nakita niyo po ba magsalita? Yes. Nakita niyo po ba siya magsalita? Yes. Tipong lahat kayo makikinig eh, tama? Yes. Dati hindi naman ganun dati yun eh. Ano nga dati? Bulakbol. Hindi, walang pangarap sa buhay, puro barkada na sa isip. Pero nalaman niya kasi na para magbagong buhay niya, kailangan niya rin baguhin yung sarili niya. Kailangan niya baguhin yung character niya. Kung dati follower siya, kailangan mag-lead siya. Dapat tayo mga kaibigan, ganoon din ang mindset natin. Dapat yung paniniwala natin sa sarili natin, huwag mababa. Kasi ginawa naman tayo equally ng Diyos eh. So walang mataas, walang mababa. So what happened na meron taong mayaman, meron taong mahirap, pero lahat tayo capable na maging mayaman. Lahat tayo capable na maging leader. Depende lang po yan sa kagustuhan. Unfortunately, sa AIM Global, kailangan maging leader ka. Otherwise, huwag ka na mangarap na magiging successful leader. Hindi dapat yung puro upline ka lang. Hindi yung puro dapat attend ka lang na attend, tapos nakikinig ka lang. Dapat ang goal mo, one day, as soon as possible, ikaw naman yung nagsasalita sa harap. Ikaw naman yung nagaganito. Ikaw naman yung tipong, pag sinabi na upline, uy, ikaw mag-elcom kasi ang galing mo magsalita eh. Dapat ang goal natin ganun. Bakit? Bago kayo kumita ng milyon-milyon dito,
tandaan nyo na libo-libo na dapat ang tao sa ilalim niyo. Don't expect na yung kita ka 1 million tapos 100 lang tao sa ilalim niyo. Nakuha niyo ibig sabihin? So tandaan niyo po ito. Sabihin na lang natin, 1,000 na tao sa ilalim mo. Kikita ka ng daan-daan libong piso. Tandaan niyo ito. 1,000 different types of attitudes, characters, and souls. Kung hindi ka leader, paano mo ma-handle yun? Tama mali? Kung magkakaroon ka ng network na ubod ng tigas ng ulo, paano mo i-handle yun kung hindi ka leader? Siguro kung hindi ka leader, hayaan mo na yan. Hayaan mo mag-quit yan, mag-quit din yan. Paano kung meron kang downline na walang natapos, hirap matuto, pero gustong matuto? Paano mo i-handle yun? Hahayaan mo lang ba? O bibigyan mo ng oras? Paano kung meron ka sa grupo mo, nag-join para magkaroon ng maraming shota na babae sa network? Lahat na lang nililigawan. O ito pa, worse. Maraming ganito. Marami po, binubuntis. Kilala ko yan. Buti na lang, wala na sa itlog. O diba? O paano kung may ganito? Meron dun adik. O diba adik, tapos inaya na mag-ganon. Ay, wala na rin yun. Paano ka matututo? Or paano mo ma-manage yung ganong klaseng network? Kasi kung ikaw leader, kaya mo ma-manage yun. Kung meron kang babaerong downline, kaya mo i-manage yun. Kung meron kang downline na sobrang seryoso, pero yung asawa sobrang negative, alam mo rin kung paano i-manage yun. Pero kung hindi ka leader, mapapabayaan mo, eventually mawawala na yun. Kaya like I said, konti lang po ang nagiging millionaire circle. Pero alam ko, lahat kayo gusto maging millionaire circle. Yes! Ano ba? Pero ang tanong doon, paano? Ano bang kailangan nyo gawin? So, yun yung introduction ko. Okay po? Okay, ito na yung topic ko. Kala nyo, nagsisimula na eh. Ba't parang wala? Ayan. Sorry naka-design, una kong pinresent sa mga Africans. Kasi, naging topic ko na to sa Africa, kaya ginawa kong picture, mga Africans din. Yan. So, nakita niyo naman yung mga Africans na kasama natin sa anniversary, di ba? Yung mga yun, wala po doon sinagot ng company. Lahat po yun, they came here on their own. Ibig sabihin, yung mga 30 na yun, ang dadaming pera lahat ng mga yun. Mga top 10, top 10 sa mga yung si Duncan na to po kasi sa Ruby Global Ambassador. And so, kumikita yun na may 1 milyong piso isang buwan. Naka-Range Rover po yun. Yan. So, marami doon kumikita na malaki na parang wala lang sa kanila yung gumastos ng pamasahe papunta dito sa Pilipinas, sasagutin nila hotel just to celebrate with us. Pero ito mga kaibigan, reality check. Kailangan ko malaman yung reality check when it comes to success in global. Success is not easy. Mahirap po. Huwag na tayong managinip na, hindi, kaya ko to, makakahanap ako ng agila ko, pag nahanap ko yung agila ko, yayaman na ako. Hindi po. Tandaan niyo, kung hindi kayo agila, hindi kayo magkakaroon ng agila. Yes. So kayo nakita ng parot ng anak ng agila. Meron ba kayo kilalang parot ng anak ng agila? Wala. Wala, di ba? Agila lang ang pwede manganak sa isang agila. Kaya ako sinabing parot, kasi sa global marami rin pong parot. Ano yung ibig sabihin ng parot? Alam niyo mo ba yung parot? Yung mga madaldal, yung apps, ako magpapayaman sa'yo. Yung mga ganun. Ako magiging strong like mo. Yung mga kaiingay. Pero may 1 year na, every time na pumunta sa opisina, wala namang dala. Ang tawag namin doon, fans club. Yan, yung tapag kami dyan yung apply. Oh, apply! Fans club. Pero wala pong production. So yun yung mga parot. Dapat hindi kayo parot. Dapat ang pangarapin nyo maging agila. Pero kung kayo mangarap na magkakaroon kayo ng agila, makukuha ko rin yung agila ko. Hindi po. Bago kayo makakuha ng agila, siguraduhin nyo muna na kayo munang agila. So kung hindi kayo leader, kung walang leadership skills, malabo po na makuha nyo yung agila. Pwede po kasi na, halimbawa, example tayo, ano name mo bro? RG. Ayan si RG, di ba? Walang kamuang-muang sa global or network marketing. So, basically, hindi niya alam kung agila siya o hindi. Pero, potential na maging agila.
Kumbaga, hindi lang natin siya ma-unleash na maging agila. Kung ako hindi agila at nakuha ko siya, hindi yan magiging agila. Potential lang, pero hindi magiging agila. Bakit? Hindi ako agila. Pero kung halimbawa ako agila, at nakuha ako si RG, ako ang mag-groom sa kanya para maging isang napakagaling na agila. Nawala din sa buhay. Kasi marami kong networkers dito, hindi naman nila alam na agila sila. Kasi wala silang kaalam-alam about global or network marketing. Paano nila malalaman na agila sila? Malalaman na lang po nila yan pag na-unleash ng upline or ng mentor niya yung potential niya as an agila. Nakuha niyo ibig sabihin? So, like I said, hindi po madali ang global. Doon pa lang, ngayon pa lang, ilagay niyo na sa ano yan. I-register niyo na sa utak niyo na hindi madali. Kasi the more na may iniisip niyo madali, pag na-reject kayo, the more na sa isip niyo, mahirap to, mag-quit na ako. Pero kung ngayon pa lang, inihanda niyo na yung utak niyo na mahirap to, every time na ma-reject kayo, ito yung sinasabi ni Sir Christian, na ang hirap pala. Imagine mo sa isang araw, nag-recruit ako 20 times, walang nag-check sa akin. Mabuti na lang sinabi niya. Ihanda niyo yung utak niyo na mahirap ito. Para pag nakaranas kayo ng hirap, at least alam niyo na mahirap ito. Tama po ba? Kasi pagka ngayon iniisip niyo madali, tapos every time na ma-reject kayo, ay, ang hirap. Bakit? Iniisip niyo madali. Gets niyo po ba? Yeah. So, next. Yan. Many enter network marketing thinking na madali. Hindi po madali ito. Ano ba? Nababasa niyo po ba sa likod? Yes! Yan. I can start making money fast. Mahirap po na pagkagano na porque meron nakagawa na nag-network na 6 months, may kotse, dapat automatically 6 months may kotse ka rin. Hindi po. The reason po bakit meron nakakagawa niyan, kasi siguro yung mga yun, before mapunta sa AIM Global, may experience na. Yes. Siguro, bago mapunta sa AIM Global, na-establish na yung leadership niya. Kumbaga parang siguro sa dati yung trabaho, leader na talaga siya. Dinala niya lang sa AIM Global, kaya nagamit niya kagad. Pero kung ikaw nagsisimula pa lang dito, at walang alam-alam sa network marketing, don't expect na pwede kang kumita ng ganong kabilis. Kasi nandun tayo sa process na magiging leader ka eh. Kailangan mo maging leader. Ang gagawin mo doon sa mga period na yun, isi-shift mo yung mindset mo. Papalitan mo yung perception mo sa buhay. Yung tipong akala mo, dati, yayaman ka dahil magtatrabaho ka. Ngayon, babaguhin mo lahat. So, yun yung mga kailangan natin baguhin, yung mindset mo. At hindi ganun kadali po yun. Mahirap po yun, proseso po yun. Papaguhin natin yung perception. Kung bakit, yan po yung dahilan. Kung bakit yung iba, matagal kumita dito sa Global. Simply because, minomold namin yung sarili ninyo. Minomold natin yung skills and character ninyo para maging isang napakagaling na leader kayo. Huwag niyo ikumpara yung sarili niyo sa taong nagsimula sa Global na leader na talaga, na meron ng experience. Kasi mabilis na lang po talaga yun. Example, Lance Posadas. Kilala niyo po ba si Lance Posadas? Yes. Alam ko, millionaire circle yun, wala pang 2 buwan eh. Millionaire circle, walang 2 buwan. Ilang days? 39? 39 days. Diba? 39 days, kumita ng 1 billion. Bakit? Experience networker na siya eh. Drew magturo. Alam ko, ganun din kabilis yun, di ba? Bago maging Global Ambassador, 3 weeks. Meron akong kilala sa Nigeria. Si Anthony Akopuno, doktor, leader na talaga, negosyante. 3 weeks na Global Ambassador. Imagine niyo yun. Kung ikukumpara niyo yung sarili niyo sa mga tao yun, napaka-unfair talaga. Eh yung pinsan ko nga si Jana Spirini, 1 year and 2 months, kahit isa, walang napapili. Yung nagsimula. May-ari ng AIM Global yun ha. 1 year and 2 months, walang napapay-in. Kayo siguro 2 months lang, meron ng direct referral bonus eh. Siya 1 year, 2 months, walang pay-in. Can you imagine? Pero ngayon, isa siya sa mga may-ari ng AIM Global Group. So, pagdating niyo po ito, pwede po eh. Depende naman yan sa effort niya. Pwede naman kayo kumita ng malaki talaga or mabilis. Pero yung leadership, hindi po mabilis yun. Yun po yung magpapamaintain ng income ninyo. Kung gusto nyo ma-maintain yung, halimbawa, kumita kayo ng kalahating $1,000,000 isang buwan, baka isang buwan lang yun. After next month, wala na. Katulad ng mga ibang kumpanya na ilang buwan nilang tinrabaho na kunwari nasa global pa. Di ba?
Tapos pinakukita yung unang check, ang lalaki. Hindi natin alam, ilang buwan nilang tinrabaho yun. Ang excited ako, malaman yung susunod na check nila. Na kung ibig sabihin, pwede kang kumita ng ganong kabilis, pero hindi masusustain. Pero pag ikaw leader, at palagi kang nakakapag-duplicate ka ng leader sa katulad mo, masusustain mo at mapapalaki mo pa yung income mo. Yun ang dapat na goal natin. Ano ba? I'll be rich in no time. Huwag kayo magmadali. Ilang taon ka na? Ha? Hindi, ilang taon ka na? Age? 21. Rich kid ka ba? Rich kid? Hindi. So, nandun ka lang sa buhay na ano, di ba? So, ibig sabihin, sino dito yung pinanganak na mahirap? Taas ang naman. Ayan, di ba? Ilang taon ka na, bro? 25. Tapos sasabihin mo, pag nag-join ako, I'll be rich in no time. Nagiging ano ka eh. Ano tawag doon? Yung impatient? Intemperance. Ano yung mainipin. Di ba? Nagiging mainipin ka. Samantalang 25 years old na siya naghihirap, di ba? Tapos sasabihin niya, di ba? Ang hirap namang yumaman. Nagmamadali. Pero 25 years na siyang mahirap. Kaya ibig sabihin, ang mindset niyo dapat sa negosyo ito, huwag kayo magmadali. Kasi ang babaguhin natin dito, buhay niyo eh. Hindi po mabilis yun, hindi po madali yun. So dapat, ang mindset natin, hindi po ganito. Kasi yung mga leaders natin, mga distributors natin na ganito ang mindset, yun po yung mga unang nag-quit sa negosyo nito. Yun yung mga hindi nagsasucceed sa negosyo nito. Sabi pa, ang totoo po niyan, success is a battle. Yan yung sinasabi ko kanina pa, ang dami mong pagdadaanan dito, pagtatawanan ka, iiyak ka, ilang araw kang walang tulog, kukutsain ka. Alam niyo mo ba yung sinabi kukutsain? Yes, laitin. Ano tawag doon? Laitin. Lalaitin ka. Bully. Di ba? Lalaitin ka lang hindi lang mga kaibigan mo, kundi yung mga mahal mo sa buhay, pamilya mo. It will even come to a point na baka palayasin ka. Pero, sabi nga eh, battle po ang success. Hanggang alam mo yung reason mo kung ba't mo ginagawa itong negosyo ko, dapat hindi ka huminto. Kasi eventually sila rin naman na makikinabang sa success mo. Okay, ano pa? It is a process. Sabihin nyo nga po, process. Mahirap po kasi, maganda po yun yung yung nai-inspire tayo. Yan, nai-inspire tayo na pag nakita nyo sila Albert Jasman, pinakita yung video, ang ganda ng bahay, may swimming pool, may tennis court, diba? May gym. Tapos makita natin sila El Mitare, Pearl Home, naka-Lamborghini. Diba? Parang nakaka-inspire na. Tama po ba? Minsan iniisip natin kung yung pinapanood natin, one day magiging ganyan din ako. Palaging ganun ang nakikita natin. Pero more than that, dapat ang fino-focus natin hindi yung end result eh. Ang dapat na nagfo-focus tayo, what end result? Dapat yung proseso. Kung paano nila nakuha yung mga bagay na yun. Kasi parang, wow, Albert Jasman, di ba? Naka-Range Rover, 10 milyong pisong kotse. Di ba? Pero dapat ang tanong yung, paano niya kaya nagawa yun? Yun yung mga dapat na i-focus nyo. Yung proseso. Kilala niyo po ba si Kobe Bryant? Yes. Sikat na basketball player, unfortunately namatay sa helicopter crash. When he was once interviewed, pinapa-define sa kanya ang meaning ng success. Alam mo sagot niya? Success is all about the process. Success is all about loving the journey. Kung hindi mo minahal yung proseso, mga kaibigan, you will never become successful. Ano yung proseso? Ano yung mamahalin mo? Yung ma-reject. Yung mapagtawanan. Kasi ang proseso ng aim global yun eh. Yung ilang beses kang i-reject, yung ilang beses kang madi-discourage, yung ilang beses na walang naniniwala sa'yo, yung maaawa ka sa sarili mo dahil wala kang payong, uuwi ka na basa dahil sa ulan, tapos wala kang production. Yung tipong wala ka ng pamasahe, tapos tatanungin yung sarili mo, tama pa ba itong ginagawa ko? Ito yung degree na natapos ko sa kolehiyo, tapos ganitong ginagawa ko. Yun yung proseso. Pero hanggat hindi nyo raw minamahal yung proseso na yun, walang mangyayari sa inyo. Kasi yun yung proseso eh. Kasi pag hindi nyo minahal yun, mag-quit kayo. Sino na dito na pagtawanan? Taas ako na. Masarap na sakit. Sakit, di ba? Pero kailangan nyo masanay. There is this one line na sinabi ni Albert Jasman hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan.
ang success daw is never a very comfortable place to be in. Hindi raw komportable ang success. Mas lalo yung journey, yung proseso bago ka maging successful, it's not comfortable. It's very uncomfortable. At kung ikaw, hindi ka sanay na maging uncomfortable, mag-quit ka. Isa lang daw ang sikreto para maging successful ka. Matuto ka maging comfortable na maging uncomfortable. Masanay ka na hindi komportable ang buhay, especially during the process. Yung puyat, di ba? Ang hirap mapuyat kung ilang araw na. Ako nga, dalawang linggong puyat kung dumating yung mga Africans. Ang uwi ko, 3:30, 4 a.m., gising alas 9, alas 8. 2 weeks, ganun. Bakit? Kasi kasumin ko eh. Yun po yung role ko as an international trainer. Yun yung parang service na binibigay ng company sa mga Africans. So, ang hirap, hindi masaya maging, hindi na maging puyat palagi. Palagi po ba kayo puyat? Yes! Alam niyo ba, isa sa mga proseso daw, para yumaman sa global, yung dapat halos araw-araw puyat ka. So, ibig sabihin, kung ikaw nakakatulog ka ng 8 to 10 hours a day, alam na this. Alam nyo na, ano yung ibig sabihin mo? Ibig sabihin, malayo pa tayo. Kasi yung mga malapit ng yumaman, yun yung mga hindi na marunong matulog. Maylin Abdane, kilala niyo ba Maylin Abdane? 001 ng company, pinakaunang distributor ng kumpanya natin. Just the other day, tinext ako ni Doc Ed, 4 a.m. Punta ka sa office, meeting tayo, 10 a.m. Imagine mo, 4 a.m., gising pa, magbi-meeting kami 10 a.m. Pagdating ko sa office, nandun si Maylin Abdane. Hall of Famer, nandun ang meeting. After meeting with Doc Ed sa isang European citizen na Filipino na planong magkaroon ng virtual center office sa Norway. No? So, magkakaroon na tayo very, very soon ng ating virtual center office doon sa Norway. Hindi pa man tapos yung office, ay yung meeting, sinabi na ni Mayling, kailangan ako umalis kasi meron na naman ako panibagong meeting sa Robinson's Gallery. Nagkita pa kami sa Robinson's Gallery. Tapos meron na naman siya meeting ng 4 p.m. Tapos meron na naman siya meeting ng 6 p.m. at meron na naman siya meeting ng 8 p.m. 001 na po yun. Kung meron man dapat nagpapahinga na si Maylin at Daniel, pero hanggang ngayon, katrabaho pa. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Bakit? Yun po yung proseso. Dapat mahalin niyo yung proseso talaga. Yung mahirapan kayo, proseso yun. Dapat maging komportable kayo na nahihirapan. Maging komportable kayo na napagtatawanan. Maging komportable kayo na ang hirap mag-commute, especially pagka-summer. O mahirap mag-commute dahil ulan. Dapat hindi yun ang maging reason para hindi ka pumunta sa dapat pumuntahan. Tama? It's all about the process. Ano ba? May natututunan mo ba ngayon? Yes! Ayan. Not everyone survives the battle. Kaya ako sinasabi na 0.8% millionaire circle, 99.2% hindi pa millionaire circle, pero hindi ka naman sinabing failure. Nandun pa lang sa proseso. Kayo, kasama kayo sa 99.2. Pero sana, huwag kayo kasama dun sa mga nag-quit. Di ba? Na 99.2, na nandun pa rin sa proseso na magiging kasama sa millionaire circle. So yun dapat kayo. Unfortunately, like I said, hindi raw lahat magsasaksi. Ibig sabihin sa kwarto na to, hindi raw lahat magiging milyonaryo. Kung naniniwala kayo na kasama kayo sa magiging milyonaryo dito, taas ang kamay nyo. Kasi yung mga hindi magtataas ang kamay, yun daw yung hindi lahat magsusuko. Pero lahat ang taas ng kamay eh. Tama? Kailangan yung maniwala. Alright, ano pa? Why people quit? Mabilis lang to. Common misbeliefs, I haven't seen any results in 3 months, I want to quit. Kung di wala pang resulta ng 3 months, mag-quit na. Eh sabi ko nga, diba, 25 years na ako naghihirap, oh? Grabe naman siya. Diba sabi mo, tingnan na pinakatak ng hirap? Oh. Before niya makilala ang AIM Global, ilang years na siya naghihirap? Ilang taon ka na sa AIM Global, bro? Oh, 4 years. So, 21 years. Mga 21 years na hindi niya nakilala ang AIM Global. Tapos, maiinip siya 3 months, walang result.
resulta. Huwag kayong mainip kasi marami akong kilala dito. Bago yumaman, inabot 3 years na walang resulta. Pero dahil hindi siya uminto, tumuloy-tuloy siya, ayun, mayaman siya. Eh, perfect example, Vincent ko. 1 year, 2 months, walang direct referral bonus. Walang direct. 1 year, 2 months. Pag nagka-direct pa siya, mayaman na siya? Hindi pa. Pero, alam mo maganda doon? Yung process na sinasabi ko kanina. So, 1 year and 2 months na yun, hindi, para sa kanya, hindi na sayang yung 1 year and 2 months na yun. Kasi, yung 1 year and 2 months na yun, ang dami niyang natutunan, naging leader siya. Ang kailangan niya lang naman, tao na sa ilalim niya. Pero kaya niya nang i-manage yun, bakit? Leader na siya. So, 1 year and 2 months, walang direct. Pero maniwala kayo, 2.5 years. So, ibig sabihin, 1 year and 2 months siguro, 1 year, 2 months, or 3 months later, may sarili na siyang kotse, kumikita na siya 2,000 piso isang buwan, may condominium na siya. Same duration. 1 year, 2 months, walang direct. Pero yun, after niya magkaroon ng direct, 1 year, 2 months, gano'n ang kinikita. 22 years old siya. Can you imagine 200,000 piso 25 years ago? Alam niyo ba kung magkano ang 200,000 25 years ago? Wala ba ngayon? Parang mga na 800,000 yun. 22 years old. Nagawa niya in 1 year, 2 months because dun sa 1 year, 2 months akala niya walang nangyari. Dun niya ginalingan niya para maging isang napakagaling. So, my point is, huwag kayo naiinip kung walang resulta in 3 months. Kasi ang totoo mo niyan, merong resulta nangyayari sa inyo. Gumagaling ang character ninyo. Nai-improve niya yung sarili niyo. Nagiging leader kayo. Kung in 3 months, uma-attend kayo ng trainings. Tignan niyo to. Imagine niyo, nung wala pa kayo sa global, marami pa kayong alam, marami pa kayong hindi alam about leadership. Kumpara ngayon, ang dami niyo na alam. Yes. Pero kahit na wala pang resulta, huwag niyo isipin na walang resulta kasi ang dami niyo na natututunan. But the truth is, yun naman ang pinaka-importante sa success eh. Yung gumagaling kayo, yun na i-improve niyo yung sarili niyo. Yung downline, madali na lang yun eh. Kasi the moment na nagkaroon ka ng downline, madali na lang i-develop yan kung magaling ka na ng networker. So ang focus mo, pagalingin mo yung sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, galingan mo muna. Diba? Huwag ka mag-focus sa madali. Ang focus mo kasi, recruit. O pagka dumaming tao mo at hindi ka leader, ano gagawin mo? Eh di sayang. Bakit? In no time, maalis din yung mga yun. Pero kung ikaw leader, dumaming tao mo, alam mo kung paano i-manage yan. Yun yung ginagawa ng 0.8%. Nakuha niyo na po ba? Ayan, next. Ano ba? Common misbeliefs. It's so hard to invite people. This is not for me. Excuse mo lang yan. Ibig sabihin, hindi mo lang talaga alam yung deepest why mo. Mahirap mag-invite. Mahirap ba talaga mag-invite? Paano kung sabihin ko sa inyo? Kung wala kayong ma-invite ngayong araw na to, next, excuse, naman to bumarik lang. Kung wala mangyari ngayon, wala kang ma-invite ngayong araw na to, bukas, hindi mo na makikita yung pamilya mo habang buhay. Ano sa tingin mo? Makaka-invite ka ngayong araw o hindi? Makaka-invite. Imposible hindi, di ba? Bakit? Hindi mo na makikita yung pamilya mo bukas eh. So, magiging mindset mo, whatever it takes, hindi pwedeng wala. Kasi wala kang kwentang tao, wala kang kwentang family person, kung hindi ka makaka-invite ngayong araw, kasi alam mo bukas, hindi mo na makikita yung pamilya mo. Tama po ba? Ibig sabihin ito, excuse lang yan. Hindi po mahirap. Ayaw mo lang talaga. Hindi ka lang talaga committed na gawin ito negosyo mo. Kasi ang commitment mo, I'll try or kaya I'll do my best. Pero kung ang commitment mo, I'll do whatever it takes, imposibleng maging mahirap ang pag-invite sa inyo. Lalo na ngayon, may online business pa. Ngayon nga, digital na lahat eh. Pati yung pagtatawanan ka, digital na rin eh. Hindi na kaharap-harapan eh. Digital na. Mas mahirap yung harap-harapan. Nasubukan ko na nga mag-recruit sa mall dati eh. Di ba? Ang parang, I'm a businessman, business card, leader pa. Sasabihin, hindi ako nag-aral na Ateneo para na mag-join dyan sa pipitsuging negosyo mo. Imagine mo sabihin sa iyo harap-harapan,
isang stranger. Kung wala akong kung wala lang akong patience, sinapak ko na po. Tama? Pero ang point ko dito, ang negosyo natin, pinadali na ngayon, digital na. Sabihin man sa iyo sa message, di okay lang, next na kaagad yun. Alright, ano ba? Other companies seem easier. I'm transferring. Oh, di ba? Na-experience na po ba to? Or may kakilala ba kayong ginawa na nito? Yung sinisisi ang kanilang failure sa kumpanya. Kaya ang ginagawa, lumilipat ng ibang kumpanya. Kung ikaw, hindi mo kayang mag-succeed sa isang marketing plan, pro company, ang pinakamadaling marketing plan sa buong mundo, paano mo pa magsasucceed sa kabilang kumpanya? Kung ikaw na hindi ka na mag-succeed sa #1 MLM company sa buong Pilipinas, what makes you think na magiging successful ka dun sa nagsisimula pa lang? Kung napakadali na nga dito sa sistema natin, hindi mo magawa, paano mo masabing madali dun? Isa na ibig sabihin nun, kasi yung tao yun, puno-puno ng pride, ayaw tanggapin sa sarili niya na siya ang may pagkakamali, siya ang may problema. Ang the truth is, nasa #1 MLM company ka na sa Pilipinas, dapat ito na ang pinakamadaling, hindi na dapat ganyan ang mindset natin. Alright, ano ba? Ito po yung main point natin. By the way, tutusin itong slide na to, binigay ko na sa kanila. Kunin nyo na lang, baka pwede yung magamit sa future sa pag-ulit. Yes! Kasi ako hindi ako madama sa mga PowerPoint presentations. The reason kung bakit naman kami nagkakaroon ng leadership training, para maturuan kayo, para maduplicate kayo. Bakit ko ipagdadamot to kung may tutulong, malaki may tutulong dito sa inyo? So, kunin nyo lang po yan, wala pong kaso. Hingin nyo lang po yung PowerPoint. Alright, so, the problem is not the business. Ang problema, sino? You. Ikaw. Hindi ako, puto ko. Ayan, the problem is not the business. Ang problema yung sarili niyo. Huwag kayong gagawa ng excuse na i-blame niyo yung failure nyo sa ibang tao or sa ibang companies. Palaging dapat alamin mo kung ano yung reason kung bakit hindi ka nagsasucceed. Ano ba? The problem is the mindset. Hanggang ito hindi mo binabago, wala. Kung titignan mo mindset ng mga mayayamang tao sa buong mundo, pare-pareho lang yan. Isa lang ang mindset nila. Kumpara dun sa mga hindi mayayaman, pare-pareho lang din ang mindset nila. So dapat importante dyan, ang mindset nyo dapat maging kapareho ng mga bilyonaryo sa buong mundo. The way they think, the way they see, they perceive things, dapat ganun tayo mag-isip. Kaya nga palagi namin sinasabi dito, hindi mabilis ang pagyaman sa negosyo ito. Bakit? Kasi nagsimula ka na iba ang mindset mo. So napakatagal na proseso na babaguhin ng mga trainers, ng mga uplines, ng mga mentors, at mga coaches nyo, yung takbo ng isip ninyo. Babaguhin yan 180%. Hindi 180 degrees. Hindi 360 degrees. Mali yung 360 degrees. Bakit? Babalik ka sa umpisa eh. Ako pag 360 ikot lang yan, babalik ka sa umpisa. Dapat 180 degrees, babaguhin yan. So, yun po yung kailangan nyo maintindihan. Pinakamahirap baguhin dito is yung mindset natin. So sabihin mo sa katabi mo, baguhin mo ang mindset mo. Baguhin mo ang mindset mo! Ayan, so ano ba? O ito, what you really signed for. Bakit ka ba nag-join sa InGlobal in the first place? Kailangan nyo maintindihan at ma-realize to. Number 1, you sign up for rejections. Ang totoo po niyan, hindi ka naman talaga nag-sign up dito para magka-kotse, magka-kumita ng malaki. Ang totoo po niyan, kaya ka nag-join dito, you sign up for rejections. Kasi bago ka magkaroon ng kotse, bago ka kumita ng malaki dito, libo-libong rejections muna pagdadaanan mo. Yun ang kailangan nyo maintindihan. You sign up for rejections, ano pa? You also sign up for late nights. Mga puyat! Tignan nyo yung katabi nyo. Tignan nyo yung mata ng katabi nyo. Kung kalaki na idols yan, congratulate mo, sabihin mo, payaman ka na. Yung pala, puyat, no? Kaka-drama, no?
Di ba? Yung mga kabataan dito, puyat, kaka-ML, di ba? So, dapat alam niyo yung dahilan kung ba't kayo nagpupuyat, ha? Hindi yung kung kakapanood ng K-drama. Tama. Dami pa namang mga application ngayon. May Prime Video, may Disney, mayroon ng Netflix. Dami na. Sorry, ano muna ako. May uso. Ayan, ano ba? You signed up for, ang pinaka-importante, personal growth. Hindi ka nag-join dito para lang mag-recruit at magbenta. Kaya ka nag-join dito para ma-improve mo yung sarili mo. Para maging magaling na leader ka. So kung nag-join ka dito at wala kang plano maging leader, mali mo yung pinag-joinan nyo. Hindi po yung global yun. Remember, pag nag-sign up kayo dito, ibig sabihin, nag-agree na rin kayo na pagalingin nyo yung sarili nyo. Na kung dati ganito ang mindset mo, magbabago ang mindset mo kasi magiging mindset mo na is negosyante. Kung paano mag-isip ang mga negosyante, ganun ka na rin mag-iisip. Alright, ano ba? Doubts. You sign up for doubts. Both ikaw magdududa at yung mga tao magdududa sa'yo. So yung mga, ikaw, sabi ng mga mayayaman ha, maniwala kayo dito. Meron po ba kayong mga kaibigan dito na sobrang close nyo pero hindi nag-join sa inyo? Marami? Pero gusto nyo talaga makasama, no? Gusto nyo talaga makasama, gusto nyo makahangout, inuman tayo kahit na negative. Tama mo ba yun? At ganito rin pala mag-isip ang mga mayayaman. Sabi nila, darating ang point na kung talagang gusto mong magbago buhay mo, yung mga iniwala sa'yo, makakalimutan mo yun. Magbabawasan na yung oras mo sa kanila. O ito ha, real talk to, real talk. Alam ko, mahal na mahal yung mga mahal nyo sa buhay. Hindi ko sinasabi na iwan yung pamilya nyo na negative. Hindi ko ganun. Ang point ko dito, pag may pamilya ka na negative, as much as possible, pag nag-usap kayo, huwag nilang i-bring up ang iyong global. Usapang pamilya lang. Huwag na sila mag-discourage. Otherwise, umalis ka muna pansamantala. Ito ba, mga kaibigan ninyo na napaka-close sa inyo, gusto nyo makainuman, darating daw ang time na pagka ikaw, distributor ka ngayon, pero nasa silver ka na, malapit ka na mag-gold executive, marirealize mo, wala ka na oras sa kanila. Tama eh. Darating daw ang oras na magkakaganon yun. At hindi ka dapat magsisisi. Alam mo bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi mas pipiliin mo yung mga taong makasama na naniniwala sa'yo. Yes! Yun yung mga kinakasama mo na pag malapit ka na mag-gold executive. Yes! Mas gugustuhin ko ng kasama to kasi pare-pareho kami natakbo ng utak. Mas gusto ko ng kasama to. Bakit? Kasi pare-pareho kami may pangarap sa pamilya. Pareho kami pinagkakatiwalaan natin ng isa't isa. Eh bakit yun yung makakasama ko? Katulad ng kinikwento ni Albert. May bahay siya. Ano nangyari? Sumunod si Maridel, nagkaroon ng bahay, katabi niya. Sumunod si Jomen, nagkaroon din ng bahay. Ano na nga ba yung pangalan ng street? Ayahay? Highlands. Can you imagine? Isang distributor ng AIM Global, magkakaroon ng ganong parang subdivision ng mga nakatira doon, mga may-ari ng AIM Global. Hindi naman nila kaibigan ng isa't isa dati. Pero ngayon, sila na ang mga magkakaibigan. Bakit? Mahirap bigyan ng oras, ng napakaraming oras, ang isang tao hindi naman naniwala sa iyo, simunin mo isa pa lang. Yun ang reality. Huwag niyo akong sisisihin. Huwag kayong magagalit sa akin kasi sinasabi ko lang yung sinasabi ng mga yumaman sa negosyo nito. So kung willing kayo na mangyari sa inyo yun, na sabihin mo muna sa bestie mo, bestie, negative ko kasi, tsaka na muna tayo mag-usap. Once a year na lang. Kasi mas kailangan kong bigyan ng focus ng mga taong naniniwala sa akin. Yes! Okay mo ba yun? Yes! Ano? Tears! Mga lalaki dito, akala nyo, ganun-ganun lang yan. Maniwala kayo sa akin. Darating yung time, pagka malapit ka na yumaman, iiyak at iiyak. Yes! Hindi pareho iyak yan. Tears of joy at saka tears of sorrow. Hindi sorrow na namatayan, ha? Hindi ganon. Yung sorrow para hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yung di mo iniwan ka na ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, tapos mag-isa ka. Diba? Iiyak ka dito. Hindi mo hirap ka na, hindi mo alam kung gagawin mo ito o hindi. Tapos kinakausap ka na ng mga mentors mo dahil gusto mo na mag-quit, kasi iiyak ka na. Mangyayari yan pagka talaga seryoso ka sa negosyo mo. Mas sign up for tears. Ano ba? You also sign up for sacrifices. Sabihin mo ba sacrifices? Sacrifices! Ang success, wala pong
tinatawag na success na hindi nagsasakripisyo. So, if you really want to become successful sa negosyo ito, meron at meron kayong isasakripisyo. Kung mahilig kayo mag-ML, isasakripisyo nyo. Kung mag-ML kayo, parang 6-8 hours a day, kahit 1 hour a day, wala niyo. Kung mahilig kayo manood ng K-drama, kakalimutan niyo muna yun. Kung mahilig kayo tumambay sa labas at makipagmaritesan, kakalimutan niyo lahat yun. Meron at meron kayo isasakripisyo. Pero kung pinaka-main na sacrifice na gagawin niyo dito, oras niyo sa pamilya. Mauubusan kayo, mawawalan kayo ng oras sa pamilya. Bakit? Kung saan-saan ka nagpupunta. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po permanent ito. Temporary lang po yung oras na mawawala sa pamilya niyo. Kasi pag kayo nagkaroon ng maraming pera at nakapag-duplicate na, meron ng stable na network, diyan na po papasok yung tinatawag natin na time free. Yes. Yan na po yung papasok na paglalabas kayo ng pamilya nyo, hindi na lang po kayo pupunta sa SM. Tapos mag-window shopping lang at iinggitin ang sarili ninyo. Kasi pagka kumita ka na sa global, ang bakasyon ninyo, magkakapi kayo sa Hong Kong, Yes! magdi-dinner kayo sa Singapore, Yes! Wow! at magbe-breakfast kayo sa Malaysia. Ganun ang mangyayari. Totoo po yun. Promise. Bakit? Kasi may dapat yun tayo makakarinig din ng grupo dun eh. Kilala niyo si ano? Si Rich Belga. Kilala sila Rich Belga? Yes. Palaging na sa Hong Kong yun. Kahit ayaw niya, pupunta siya dun. Minsan kasama niya pamilya niya. Bakit? Ang laki ng grupo niya dun eh. Gusto niyo po ba yun? Yung pupunta kayo sa mga bansang hindi niyo pinangarap na mapupunta niyo pero wala kayo choice at ang laki ng grupo niyo dun. Mangyayari po sa inyo. Ang maganda niya, habang ginagawa niyo yun, dala niyo po yung pamilya. Sino po dito mag-hit ng US trip next year? Taas ang kamay. Pupunta kayo sa LA. Pupunta kayo sa Wisconsin. Bakit sa Wisconsin? Doon po yung headquarters natin na Nature's Way. So kung Milwaukee Bucks fan kayo, mapapanood nyo si Giannis Antetokounmpo doon. Tapos pupunta rin daw kayo ng Las Vegas na isang night, 25,000 pesos worth. Napupunta ka lang doon para matulog at magbihis kasi labas ka ng labas dahil daming pupunta. Yun yung bakasyon na tinatawag. Pero hindi nyo mararanasan lahat yun pag hindi kayo magsasakripisyo mo na ngayon. So kung nahihirapan kayo, tandaan yung full sacrifice mo yung tinatawag. So kung ngayon nahihirapan na kayo, o kaya gusto nyo na mag-quit, ito yung sinasabi nilang sacrifice. Nasa tamang proseso ako, nasa tamang journey ako. Bakit? Kasi kailangan ko pala mag-sacrifice. Kung kinakailangan hiwalay ang jowa, Oy! Wala na ako. dahil pinagpilit ka between A global or siya. May ito jowa, okay na, pero asawa, huwag naman ha. Iba kasama na pag-asawa, mag-usap kayo na maayos. Pero kung jowa, okay lang yun. Bakit? Baka yung tamang tao, naghihintay lang sa global. Ang maganda niyan, pareho pa kayo, kumikita. Dapat ganun. Dapat ganun ang mindset. Again, sacrifice. Sabihin mo sa katabi mo, mag-sakripisyo ka muna. Okay. Are you learning? Yes. Next. O ito, nag-sign up ka sa mga negative na to, pero you also have to understand that you also sign up for breakthroughs. Na darating ang time, makikilala ka sa buong community ng network marketing. Bakit? Ikaw ang top 10 ng global leader. Breakthrough kung saan ikaw ang naging pinakaunang yumaman sa kanang pamilya niyo. Pinakaunang nagkaroon ng kotse. Breakthroughs. Yun din ang sinign up niyo. Hindi lang ito. Kasama po yan. Ano pa? You also sign up for financial freedom. Pero may natatandaan, before financial freedom, sakripisyo muna. Kasi ang problema sa karamihan, ito kagad eh. Ito yung palaging mindset nila. Hindi po. Mararanasan, na-experience yung lahat to, kung ito, ready kayo at handa yung utak nyo. Okay, ano ba? You also sign up for transformation. Kung dati, mahilig ka mag-short at nagsasando lang, kaya wala kang t-shirt, magiging ganito itsura mo.
Hindi ko sinabing kalbo at maitim. Kumbaga magiging ganito ka manamit. Sa Africa, hindi ako pwede magganito. Kaya lang, gusto ko na silang i-mindset na sa susunod na punta ko kasi kahit na L ko po doon, ganito lang suot nila. Ako na nga po minsan na nahihiya kasi hindi ako mahilig mag-necktie. Pero pinipilit namin ni Sir Arnel. Pero sinabi nga namin ni Sir Arnel one day, Brad, gawin nga natin yung suit natin sa Manila. Yung naka-sneakers tayo, tapos naka-coat. Talaga na maganon sila sa amin. Yung ginagawa ko, minamindset ko na lang sa kanila na hindi kami ganito magsuot. Bakit namin nagagawa magsuot nito? Kasi kaya namin. Bakit? Wala kaming boss. Wala kayong boss. Kung gusto mong magsuot, okay lang. Pero kung kayo nagsisimula pa lang, diba? Kailangan din yung suot, especially pag may prospect po. Alright? Kami naman kahit pa paano presentable, naka-coat pa rin. Hindi lang talaga may necktie. Ang hirap nakakasakal. Pero sila araw-araw. Matatawa ka nila, araw-araw talaga rin ang suot, literal. Ganito. Ganitong suot araw-araw, simula Monday hanggang Friday, hindi pa. Kaya talagang pag masasanay, alam mo, ganito, hindi sana yung ilong mo, mapapasuka ka na lang mga kaibigan. Mabuti na lang ako, sanay na. Kaya pag nakaamoy ako ng gano'n, wala na lang sa akin. Pero may mga kasama kaming staff, first time, nagsalita, binigay yung mikropono sa amin, lumabas, mabuti hindi sumuka sa hallway, nakapunta pa sa CR bago sumuka. First time, pero ngayon sanay na. So yun sacrifices, no? Okay. Whether you like it or not, kailangan i-transform yung sarili. Huwag kayong mag-isip na parang ganito lang kasi ang natapos ko. Hindi. Kahit sino ka pa, pwede kang maging utak milyonaryo sa negosyo. Yes! Nakita niyo na po ba si Leo Caduyak? Yes. Si Leo Caduyak dati, tricycle driver, grade 5 lang natapos. Hirap magpasal, magsulat. Pero kung magsalita ngayon, parang si Manny Pacquiao na. Pati tindig, nakaganon na, negosyante, very confident na. So yun yung mga isa sa mga itatransform natin sa sarili natin. Next. Legacy. Sabihin nyo nga po, legacy. Abangan talaga yung mayaman sa negosyo ito, may kanya-kanyang legacy. Nakapunta kayo lahat sa, di ba? Nakapunta kayo lahat sa, Phil Sports Arena. Tama po ba? Yes. Nakita niyo yung mga bandera doon? Merong Elites Empire, merong Atomic, merong Pros. Ang tawag doon, yung mga may pangalan na gano'n, yung nagsimula, nag-create sila ng legacy. Malamang kayo nagsisimula kayo, pero dapat ang mindset nyo, pagdating ng araw, pag nagkaroon ng event, kayo ang magiging special guest at nandun nakabalandra ang pangalan ng grupo nito because you created your own legacy. Ganun po ba? Huwag kayong papayag na yung mga upline nyo lang ang kilala. Dapat, if you want to become successful one day, dapat ikaw mismo makilala at yung grupo na itatayo mo, kilalang-kilala sa buong global group of companies. Dapat ganun ang mindset natin. Maliwanag po ba yun? Yes. Okay, next. The truth about the journey. Success in network marketing is not a shortcut. It is a long-distance marathon. Walang shortcut, marathon. Kung iniisip nyo tatakbo kayo ng 500 meters, hindi. 42 kilometers po yan. Walang elevator sa success. Kung ang isang building ay 80-story building or 70 or 50-story building, kailangan nyo matandaan. Kailangan nyo palang tandaan na wala kayong sasakyan na elevator kung gusto nyo makapunta sa pinakatuktok. You will take the stairs. At hindi po madali yun. Madali mahirap. 50-story building, 50th floor. Maglalakad ka. Paano kung may rayuma ka? Paano kung may pilay ka? Pero wala kayong choice. Kung gusto nyo talaga maging successful one day, kailangan yung akyatin ang building na yun. Bakit? Because there is no shortcut. It is a long-distance marathon. So meron mga sinabi na ito ang success, 50-story building. Meron na, maganda na, talagang sanay nang tumatakbo, nag-exercise na, talagang sanay nang nag-workout, kaya para sa kanila, mabilis. Pero meron ang pupunta na sinabihan na ito, 50-story building, may pilay.
Sa tingin nyo, madadalian siya umakyat? Mahirap. Pero, pag hindi siya pinto, marireach niya pa rin yung tuktok. Hindi nga lang kasing bilis ng mga handa na. It's the same within global. Kaya whenever compare yourself to others na mabibilis, pag handa na kasi sila eh. Kayo, ginogrow nyo pala yung sarili nyo, tinatransform nyo pala yung sarili nyo. Pero at the end of the day, katulad na sinasabi ni Carlo Benaventura, huwag ka lang humito, tumuloy-tuloy ka lang. At the end of the day, yayaman ka pa rin sa AIM Global Group of Companies. Isa sa mga mortal sins ng mga networkers is yung kinukumpara yung sarili nila sa iba. Mag-focus ka sa sarili mo. Kasi ikaw lang ang gagawa ng sarili mong success. Hindi yung mga uplines mo, hindi yung mga crosslines mo. So, depende yan sa effort mo. Alright? Ano pa? Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Maraming mga nag-join sa AIM Global, magagaling na, matatalino na, pero hindi masisipag. Wala pa rin panama yung mga yun sa mga tao walang alam, pero sobrang sipag. Kasi pagka sobrang sipag niya, kahit hindi niya alam yan, matututunan niya yan along the way hanggang sa maging magaling din siya. So, importante dito maging masipag. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tatamad-tamad. Okay. You don't need to be the best. Hindi mo kailangan maging the best. Mas importante, maging resilient ka. Sabihin niyo nga po, resilience. Kasi kahit anong galing mo, kung pagka pinagtawanan ka, negative ka, madrama ka, madali ka mag-quit. Pero kung ikaw, resilient na kahit anong klaseng bagyo dumating sa buhay mo, wala kang pakialam, tutuloy-tuloy ka, mas importante ito, dapat resilient. So ang goal mo, hindi ka dapat maging sobrang galing, hindi ka maging the best. Ang importante, maging masipag ka. Tignan mo nga yung katabi mo. Masipag ba yan? Yes. Mukha bang masipag yan? Yes. Kayo lang makakaalam. Okay. O, malapit na tayo matapos. Characteristics of resilient leaders. Ito importante ito. Kailangan alam nyo kung paano maging resilient. Character trait and kung bakit importante yun sa pag-succeed sa negosyo nito. Okay? Number 1, grit. Sabihin nyo nga po, grit. Grit. Bakit importante ito? It pushes through rejection and failure. Kung meron kang grit, kahit ilang beses ka ma-reject, okay lang sa'yo. Kung baga ginagawa mo na lang kulang ang tinatawag na rejection. Hindi mo pag nagkita kayo ng mga crosslines mo, oy, crossline, ano, kumusta? Ano nangyari sa'yo? Anong wala mo? Ay, sinigaw na rejection. Yung parang gano'n na, yung parang wala ka nang pakialam. Na parang, ngayon ko na-reject ako. Yung parang hindi ka na nasasaktan pag nare-reject ka. Yun yung mga taong may grit. Yung pag nag-fail, okay lang yan kasi may natutunan naman ako eh. Importante, may natutunan ako sa failure ko. Kung gano'n ko na mag-isip, meron kang grit. Which is very important trait sa pag-succeed sa negosyo natin. Another one is discipline. Yan. Shows up even when it's hard. Bakit ba nag-ikot yung mga distributors? Kasi ang hirap na, hindi na nila kaya, hindi para sa kanila raw. Pero yung mga tao may disiplina, kahit ayaw na nilang gawin, ginagawa pa rin nila. Kaya konti lang dito, magagandang katawan. Tama. Diba? Bakit? Yung tipo kahit ang sakit na lang nakabuhat, tuloy-tuloy pa rin araw-araw. Kahit nagutom na araw-araw, okay lang, magandang katawan nila, bakit? May disiplina. Sa negosyo natin, ganun din. Kahit na ilang beses ka na na-reject, okay lang yan, tuloy-tuloy ka pa rin, kahit ang hirap-hirap na. Dapat may disiplina ka. Hindi importante dito na motivated ka lang. Kasi, darating yung time, sa kakagawa mo na yung global, pag wala ang motivation mo, mag-quit ka na. Pero kung ikaw, meron tinatawag na disiplina, kahit wala yung motivation mo, kahit hirap ka na, itutuloy mo pa rin ang laban. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, magkaroon ka ng disiplina. O ito pa, patience. Hindi yung 3 months pa lang, ayaw nyo na dahil wala nang resulta. Hindi, dapat builds long-term results. Ang mindset nyo dito, dapat ginagawa ko itong negosyo ko long-term, hindi short-term. Kung the mindset mo long-term,
term, ibig sabihin, meron kang patience, hindi ka naiinip. Yung tipo kahit 1 year na, okay lang to, basta tumutuloy ako, alam ko, at the end of the day, yayaman pa rin ako sa inyo. Dapat gano'n ang mindset natin. Ano ba? Dapat meron kang courage. Bakit? Kasi, it faces fears and criticisms. Ito naman, pag nag-uumpisa ka, ito naman ang nagpapakwit sa inyo eh. Yung takot, yung mapagtawanan, yung malait na mamamahal sa buhay. Pero kung ikaw mayroong courage, katulad ng ginawa ni sino na nga ito? Limutan din mga Limulis. Kit Cuevas. Si Kit Cuevas. Alam niyo ba na nagsisimula yan, sasakay sa bus. Magsasalita habang umaandar, kinakausap lahat ng mga pasahero. Ang tawag doon, courage. Nire-recruit lahat ng pasahero magsasalita. Kaya niyo gawin yun? Hindi. Sakay kayo sa bus, parang mag-ano kayo, yung mga nag-preach, di ba? Pero siya hindi siya nag-preach. Naka-OPP. May video siya ng gano'n, ginagawa niya. Kita mo naman yung buhay niya ngayon. Dapat meron tayong tinatawag na courage. Alright? At wag, yung mga lalaking mahilig manligaw, gamitin nyo sa tamang paraan, dito na lang sa pag-i-aim global. Hindi yung puro ligaw ng ligaw na walang takot mabasted. Dapat hindi rin kayo takot ma-reject pag kayo nag-i-aim global. Alam na alam eh. Isa pa, again, like I said, sacrifice. Bakit? Kasi it prioritizes goals over comfort. Pag ito, palagi nasa mindset mo, wala, hindi talaga. Mga yumayaman talaga, walang ganito. Talaga puro sakripisyo yan. So dapat ganun ang nasa isip natin. And of course, self-leadership. It does what needs to be done even without applause. Yung iba kasi nagpapabibo lang dahil may audience. Pero pag wala na nanonood, tatamad-tamaran na. Di ba? Pero dapat maganda yan, kahit walang nanonood, ginagawa mo pa rin ang tama yung negosyo. Kasi sarili mo lang ang niloloko mo eh. Okay, so dapat ganun tayo. Self-leadership ang tinatawag. Alright? Expect the struggles. O ito yung sinasabi ko, huwag yung isipin na madali ang negosyo ito. Ano ba yung mga struggles na mararanasan nyo? Slow results. Sabihin nyo nga po, slow results. Slow results. Pagka merong slow results, ang kailangan nyo lang maging response as a leader, stay consistent. Huwag kayong mag-iisip ng kung ano, positive lang palagi. Downlines quit. Pag nagsimula na mag-quit ang mga downlines nyo, anong dapat nyo gawin? Rebuild and recruit. Ano ba? Rejection. Pag nare-reject kayo, anong gagawin ng isang leader? Kasi kung hindi ka leader, anong gagawin? Mag-quit. Pero kung leader ka, anong gagawin mo? You grow your mindset. Again, palagi po yung mindset. Bottom line, mindset po, magpapayaman sa inyo. Okay, ano ba? Self-doubt. Pag nagsisimula ka na magduda kung para sa inyo ba talaga itong kumpanya na to, hindi. Anong response mo? Surround yourself with leaders. Kaya importante na palagi kayo sa opisina, palagi nasa BCO kayo. Bakit? Lahat ng nandito sa opisina na to, positive yan lahat yan. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Ano ba yan? Mukhang positive o negative? Ano ba? Lahat ng nandito sa BCO, positive po lahat yan. Okay, ano ba? Sino na nakaranas ng burnout? Marami na. Kung ikaw matagal na dito, mag-burnout ka na yung tipong feeling mo, wala nang pag-asa, mag-quit ka na. Anong response as a leader? Rest! Pero huwag kang mag-quit. Mag-beach ka! Punta ka Batangas! Pahinga 2 araw. Tapos balik ka ulit. Tayo ulit. Ang babae ka, grabe. Yun! What great really looks like? Ano ba yung tsura ng great? Showing up in trainings when you're tired. Hindi mo sasabihin, Apps, next time na lang, pagod kasi ako, puyat ako. Ang mga tunay na leaders daw, kahit pagod yan, palaging nasa training. Yes! Katulad ng ginagawa niyo ngayon. Yes! So, pakapakali mo yung sarili niyo. Ano ba? Inviting again even after 10 rejections. Yung mga hindi leaders, pag na-reject ng 10 beses, pahinga muna. Hindi, yung mga leaders,
diretso yan. Si Pearl Home, nag-usap kami noon. Sabi niya, hindi siya pumapayag ng isang araw, wala siyang pay-in. Siya ng pinaka-leader, ha? Especially nung nagsisimula siya, during pandemic. Hindi siya pumapayag na wala siyang pay-in sa isang araw. Alam mo ginagawa niya, pag hindi siya nakapag-pay-in sa isang araw, hindi siya matutulog hanggat hindi niya nakukuha yung pay-in niya sa pangalawang araw. Ibig sabihin, magiging dalawa dapat at hindi siya matutulog. Ang tawag yung sakripisyo. Sa tingin mo, sulit ba yung lahat ng sakripisyo niya? Yes! Bakit naka-Lamborghini siya ngayon? Magkano yung Lamborghini niya? 90 pesos. Kumikita ng 3 to 4 million pesos every month. O ano, alam niyo ba yung tinanong mo siya during the leaders meeting? Matagal na yung Lambo mo, anong next goal mo? Sabi niya, magbibili ka ba ulit ng sports car? Ay, hindi sir. Iba na yung plano ko. Bahay naman. Ay, hindi. Liability yun. Tsaka na yun. Ang plano niya, first, in the industry. Nagpapatayo na siya. Tignan niyo yung story niya ngayon. Hindi niyo alam kung hindi niya kinuwento sa inyo. Pero ako, alam ko na kaagad. Nagpapatayo na siya ng cruise. Ano yung sabihin ng cruise? Yung night cruise. Doon, barko, barko. Doon nilalagay sa Cebu. Alam niyo yung tulay ng Cebu, di ba? Ang ganda ng tulay ng Cebu. Gagawin niya negosyo yun kung saan magiging night cruise yun. Doon magdi-dinner yung mga customers. Nagpapagawa siya ng sarili niyang cruise. Cruise ship. Pinakauna. Can you imagine kung magkano yan? Sabi ko, magkano yan? Secret. Pero sabi niya, walang-wala daw ang 19 million ng Lamborghini. Magiging negosyo niya. Ang tawag ng passive income. Nagtatrabaho na yung pera para sa kanya habang kumikita pa siya ng sampatutak sa inyo. Ako yung ibig sabihin, kung hindi ganito ang mindset niya, malamang walang permanent. So kayo nahihirapan kayo mag-online? May onliners ba? Lahat? Yan, onliners. Ang dali-dali na ang ginagawa niyo eh. Hindi na kayo nare-reject ng grabe eh. Pag ma-reject man kayo, wala na lang eh. Kasi hindi nyo naman kilala yung nare-reject sa inyo eh. Pero pag na-reject kayo, dapat may sarili kayong goal everyday. Ang goal, ano ba dapat goal nyo? Hindi pwede yung dapat may ma-recruit ako na 30 sa isang araw. Dapat ang goal nyo, ilan ang dapat na mag-join sa inyo sa isang araw? Or sabihin natin kung isang araw kung sobra-sobra sa inyo, ilan ang dapat na mag-join sa inyo sa isang linggo? At kung hindi nyo namimit yun, huwag kayong hihinto at huwag kayong matutulog. Ganun dapat ang goal. Kasi kung wala kayong ganung goal, tutulog lang kayo ng tulog. Tama po ba? So have your own goal, have your own daily goals. Daily goals or weekly goals para talagang alam nyo kung ano mangyayari. Alright, next. Studying and growing even without results yet. Ang hirap kaya mag-aral kung wala pang resulta. Tama? Masarap mag-aral pag mayroon ka ng kinikita. Paano kung wala pa? Tsaka na lang pag may kinikita na ako. Hindi ka kikita. Kailangan nyo munang matuto. Mag-aral katulad ng ginagawa nyo ngayon. Yan. So ano pa? Believing in your dream when no one else does. Sino po dito yung buong angkan, hindi naniniwala sa kanya? Taas na naman. Wala? Ay, sumunod nyo naman. Yung mga kamag-anak, talaga naniniwala na yayaman kayo dito? Yes! Gano'n? Yes! Ibang-iba na talaga ngayon, ma'am. Dati hindi. Parang milagro na kung meron kapamilyang naniniwala. At least ngayon, di ba? Kahit pa paano nag-improve. Success is not for the lucky. It is for the committed. So kung wala kayong commitment, mga kaibigan, huwag iisipin na, hindi, siswertein ako. Ano tawag yun? Anong kala sa global? Scatter? Hindi po. Scatter. Maghahanap kayo ng ano tawag doon? Chung, chung, chung. Yung tatlo. Scatter pa tawag doon? Free spin. Yung free spin. Walang lucky dito, walang swerte dito. Ang global para po sa mga committed lang. Wala pong swerte dito sa global. Okay, ano ba? Reminder for every leader. Don't wish it were easier. Wish you were better kasi never ito magiging madali. Huwag niyong ipangarap na magiging madali ito kasi never na mangyayari po yun. Ang ipangarap niyo na lang, maging mas magaling kayo para maging madali para sa inyo. Okay? Don't wish it were easier. Wish you were better. You grow stronger through pain. You become a leader because of hardship. Wala pa nagiging leader dahil gusto lang maging leader.
Wala po nagiging leader dahil magaling lang magbasa. Hindi po. Lahat po yan kailangan pagdaanan po yung hardships. At pag kayo nahirapan, na-experience na kaya lahat na kailangan ma-experience, then you become a good leader. Alright? Lastly, what to do now? Build your mental toughness. Accept that it will be hard. Yan yung sinasabi ko kanina pala, huwag mo isipin madali ito. Fall in love with the process. Ma-in love kayo sa rejections. Ma-in love kayo sa failures. Ma-in love kayo sa puyat. Ma-in love kayo sa... Ano ba yung mga pwedeng... Ma-in love kayo kung naiinit na kayo nakapalagi nyo kasama yung crossline nyo. Joke lang. Joke lang yan, joke lang. Ano ba ba? Train yourself to be emotionally strong. Yes! Be the master of your emotions. Help others do the same. Huwag ka lang ikaw lang. Kung may nakikita kang crossline or downline mo na nagsustruggle, turuan mo rin. Na pag napagdaanan mo na yun, ituro mo kung anong ginawa mo para malagpasan lahat ng mga yun. And, this is my last slide. Yes, this journey is hard, but your future deserves the fight. Sabi nga champions are not made in comfort zones. Yes! Walang mga champions na ang sarap ng buhay, ang dali ng buhay. Champions po, grabe pong tatak niya mga yan. Grabe ang resilience, grabe ang grit, grabe ang sakripisyo. Let's lead with courage, grit, and vision. And with that, maraming salamat. Ano? Yan. Asan yung iba dito? Ayan, tayo